Ang CRT or cathode ray tube television ay isa sa mga unang uri ng television na naging popular noon. Gumagamit ito ng cathode ray tube upang makagawa ng larawan at video sa screen. Kahit napalitan na ito ng modernong flat screen TVs, mahalaga pa rin itong pag-aralan dahil ito ang nagsimula ng pag-unlad ng television technology. Short comparison of CRT television and LCD television. CRT television, mas makapal, mabigat at gumagamit ng cathode ray tube or CRT para ma-display ng images. Mas mataas din ang power consumption. Ang LCD television naman ay mas manipis, magaan at gumagamit ng liquid crystal display or LCD technology. Mas malinaw ang picture quality at mas energy efficiency kumpara sa CRT television. Pero kung ikukumpara naman ang LCD type television at CRT type television ay mas higit na tumatagal ang lifespan ng CRT television. Tuner section. Ito ang tumatanggap ng signal mula sa antena o cable. Siya ang nagseselect ng channel at kino-convert ang signal para ma-process ng television. Video IC circuit at controller IC. Ang video IC circuit ang nagpa-process ng video signal. Siya ang nag-a-adjust ng brightness, contrast at color para maging malinaw ang larawan na pinapakita sa screen. Ang controller naman ang tinatawag na brain of the television. Siya ang nagko-control ng iba't ibang functions tulad ng power, channel selection, volume, menu, at remote control commands. Speaker. Ang speaker ang nagko-convert ng electrical signal into sound. Ito ang dahilan kung bakit naririnig natin ang dialogue, music at iba't ibang sound effects ng TV. Switch. Ang switch ang ginagamit para i-on at i-off ang television. Siya ang kumukontrol kung papasok o hindi ang electrical power sa TV. AVR. Ang AVR o Automatic Voltage Regulator ang nagpoprotekta sa television laban sa biglaang pagtaas o pagbaba ng voltahe. Nakakatulong ito para hindi madaling masira ang TV. Chopper Transformer. Ang chopper transformer ay bahagi ng switching power supply. Kino-convert nito ang electrical energy sa iba't ibang DC voltages na kailangan ng iba't ibang circuits ng television. High voltage capacitor. Ang high voltage capacitor ay nag-i-store ng electrical energy at tumutulong na maging stable ang high voltage supply ng television. Tinutulungan din itong bawasan ang electrical noise. Vertical section. Vertical section naman ang kumukontrol sa movement ng electron beam mula sa top to bottom. Kapag ito ang nasira, kadalasang isang horizontal line lang ang makikita sa screen. Audio IC circuit. Ito ang nag-a-amplify ng audio signal bago ito pumunta sa speaker para maging malinaw at malakas ang tunog ng television. Horizontal section. Ang horizontal section ang kumokontrol sa movement ng electron beam mula left to right. Kapag may sira ito, maaari magkaroon ng vertical line lang ang display o mawalan ng picture. Deflection yoke ay isang coil na nakalagay sa likod ng CRT. Ang trabaho nito ay i-guide ang electron beam horizontally at vertically para mascan ang buong screen at makabuo ng complete picture. Flyback transformer ang nagpuproduce ng napakataas na voltage, humigit kumulang 25,000 volts na kailangan ng CRT para makapag-display ng picture. Other circuit ang nagsasama-sama ng iba't ibang video signals para makabuo ng tamang image na ipapakita sa television screen. CRT or cathode ray tube ay ang malaking glass tube na nagsisilbing screen ng lumang television. Dito nabubuo ang images gamit ang electron beam na tumatama sa phosphor coating sa loob ng screen. All in all, ang CRT or cathode ray tube television ay isa sa pinaka-importanteng invention sa history ng television. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging pangunahing source ng entertainment, news at educational program para sa maraming pamilya. Kahit napalitan ito ng modernong flat screen tulad ng LCD, malaki pa rin ang naging contribution ng CRT sa development ng television technology. Dahil dito, mas naging advanced, mas manipis at mas energy efficiency ang mga TV na ginagamit natin ngayon. Sa pag-aral ng CRT television, mas na-appreciate natin kung paano nag-i-evolve ang technology sa paglipas ng panahon. Mahalaga pa rin malaman ang mga lumang technologies dahil sila ang naging foundation ng modern devices na ginagamit natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.